For today's video mga kamoma, i-flex ko sa inyo itong bago kong ihawa na binili ko sa palengke. Tapos inutusan ko si Apa na humingi ng buhangin. Para hindi kasi madaling masira mga kamoma. So dapat lagyan muna ng buhangin dyan sa ilalim bago naman lagyan ng uling sa taas. Eto kasi si Apa, after namin mag-ihaw-ihaw, binubuhusan niya kaagad ng malamig na tubig. Kaya ang ending, nasisira na yung ihawan ko. Then mamaya na kami mag-dinner mga kamoma dahil uunahin ko muna itong mga bossing kong apat ang paa. Malaking gulo talaga yan mga kamoma kapag kami yung naunang kumain. Ay nakot, malaking away. Tapos mag-iingay ang mga yan, magpoprotesta sila. Sa panahon ngayon, kami na talaga yung mga takot sa mga bago naming boss na apat ang paa. Sila kasi yung amo, tayo, utusan lang tayo mga kamoma, trabahante lang nila tayo. At this time pala naubusan kami ng wet food mga kamoma, kaya ayan, treats muna yung ihahalo ko dito sa pagkain nila. Dapat kasi meron talaga silang maamoy na wet dito para maubos nila itong kanilang pagkain. Grabe naman jud ni intawon sila kasosyal. Intawon, oy, nganong gipasanay man. Ayan, nag-aabang na sila mga kamoma, waiting for their food. Up. Nandito na lahat. Mochi. Nandito na lahat. Saan si ano? Ba't wala si Yowo? Doon siya sa kwarto naman. Yowo! Saan mo nga? Saan si Mami Citri? Ay, ayan pala sa harap. Oh! Mochi! Bata. Sito. Hindi na. Si Nori nasaan? Hindi na yan sa'yo na yun. Ay. Andiyan kayo si Tita Myong, papala, wait lang. Lagyan ko ba ng iskas? Saan ba yung pauna ni Uncle Fee? Ba't yan ka sa taas mga pwesto, Nak? Ha? Oo. Grabe yung pwesto mo ba? Sa taas? Oo. Ayan na. Tita Myong, dito ka sa baba. Myong. Suman. Baba ka. Baba na. Myong, baba. Wala si Nori? Wala. Ay. I-serve ko lagi. Oh. At ayun na nga, nag-iinarte ang panganay ni Moma, kaya kukunin natin yan, ilipat natin dyan sa loob ng kanyang cage mga kamoma para makakain siya ng maayos. Para na rin sa safety ng kanyang pagkain mga kamoma, kaya ilalagay natin sa cage. Nako, yung iba kakainin nila yan, wala na silang pakialam kahit walang matitira sa kasama nila. At etong kay Kuya Nori naman mga kamoma, itatago muna natin dito kasi mayat maya uuwi na yun. Anak, i-check mo si Nori sa labas. Yan, wala dito si Kuya Nori. Oy, kayo mga kitten, di ba? Nauna na kayo kumain. Oh, ba't nag-iinarte ka? Naku, talagang magugutom kayo pag di mo kainin. Gitukar. Oh. Ganon din, si Tita Myong nag-inarte din. Ay, bahala kayo. Ay, magsama yung dalawang nag-iinarte. Tinupak silang dalawa. Ngayong gabi. Sama-sama kayo dyan. Bagay kayo natupakin. Nene, bibis na. Ayan man ang food ninyo. Ayun, oh. Oh, Maki. Ay, naku, Maki. Meron pang kumakain, oh. Ikaw, good ba? No. Shaki. Hindi kayo pwedeng mag-join dito sa mga malalaki, oh. Oh, ba't ka nagalit? Sini-check na. Hey, bahala kayo. Oh, maarte kayong dalawa. Nag-inarte. Bahala kayo. Oy, Maki. Kain na. Pasaway din talaga ang mga bulilit ni Mommy Citri, no? Gusto na makisabay ba sa mga adult. Kaya nga sabi ko matulog sila na maaga para madali sila magiging pusa.
Eto na nga yung mga baby ni Mommy Diday. Nagwo-walk-walk na sila. Hindi pa nga sila 1 month mga kamuma. Ang bilis nilang nakakakita. Pero I'm sure itong mga to mababait to sila kasi mana kay Daddy Yowo at saka kay Tito Gomdori. Sa totoo lang mga kamoma, napapansin ko talaga na mas maarte ang mga puspin compared mo dito sa mga afam. Baliktad kaayo dapat to mga afam ang maarte. Kay bisag artihan kay sila, cute gihapon og mga dagway. Nabaliktad pa man hinuon, na-spoiled man hinuon ng mga puspin ni Moma. Kita nyo talaga to si Mommy Diday mga kamoma. Napakagaling niya talaga mag-alaga sa kanyang mga baby. Nung una kinakabahan ako kasi baka nga hindi niya mapadede ng maayos ang mga kitten niya. May nagtanong pa nga sa akin kung ano daw yung preparation na ginawa ko sa panganganak ni Mommy Diday. Nag-prepare lang ako ng mga pipad, mga kamoma, gloves at saka gunting. Tapos meron din akong mga wet na wipes. Then kailangan i-ready mo rin yung carton box mga kamoma kung saan manganganak ang mommy cat mo. Then pagdating naman sa milk mga kamoma, lagi kasi ako merong nakastock na milk kasi until now si Mommy Bada ay umiinom pa rin siya ng gatas. And para na rin kay Mommy C3. Then, meron na rin akong feeding bottle, mga kamoma. Kaya if ever hindi mapadudo ni Mommy Bada yung kanyang mga baby, meron nang nakaprepare mga kamoma. Kaya much better talaga kung maaga pa lang, i-prepare mo na lahat ng mga sinasabi ko na nandito. Kasi mahirap talaga, lalo na midnight sila manganganak o di kaya madaling araw. Then, todo bantay talaga ako dito kay Mommy Bada, mga kamoma. So, grabe yung puyat ko dito, no? Yung puyat at pagod ko mga kamoma, worth it talaga after ko nakita tong mga apo kong afam. Then syempre very thankful din ako kay Mommy C3 kasi hindi niya pinapahirapan ng moma nung nanganak siya mga kamoma. Basta ganun din same preparation pa rin. Yun nga lang merong pagkakaiba kasi si Mommy C3 ayaw niya talagang ipakita ang kanyang panganganak mga kamoma. Pero si Mommy Bada kailangan nandyan ka, nakaalalay at nakabantay sa kanya mga kamoma. Sobrang saya ko talaga nung lumabas yung mga apo ko mga kamoma, talagang napaluha ang moma syempre. You know naman, same lang din sa mga tao, no? Mahal na mahal talaga ng mga lola ang kanilang mga apo. Then, mauna ni Ron, nag-umpisa na naman si Apa sa kanyang inumin na juice. So, mauna yung paborito. Ewan, di ko nabasa. Ano ba klaseng pagkain to? Kayo na lang bahala mag-translate. I-google nyo na lang. Beef daw kasi yan siya mga kamoma na parang spicy. Or spicy talaga siya. For the dinner na nga mga kamoma, eto na, malapit na nga maluto ang aming inihaw na isda. Tayo kasi ng mga Pilipino, mahilig tayo sa inihaw na isda. Pero ang mga afam, si Apa, ewan ko, hindi talaga nila bet mga kamoma. Kay mas bet pa ni Apa ning pinirito na tamban. Kay oily kasi siya, kaya gusto nila yung mamantikain na isda ba. And mahilig din sila sa sabaw, kaya nagluto ako ng seaweed soup na with tahong. And then pag sa inihaw naman mga kamoma, so dapat meron talaga siyang kapartner nitong pipino kay na maparami talaga ang kain mo at masisira ang diet mo. Bahala na. Why diet? Importante busog kay kapoy ra ba kayo mag-atiman og mga iring. At least kahit dito man lang sa pagkain natin, bumabawi tayo mga kamoma. Kaya iyang pinirito ko na isda para lang yan kay Apa at yan naman yung para sa amin. So every dinner talaga mga kamoma, everyday, sabay kami lahat kumain. Then sa daytime, yun Saturday, Sunday, pero pagka Monday to Friday, sa morning at saka lunch, kanya-kanya kami. Syempre yung mga bata may mga pasok sila. So shout out yan sa pamangkin ko, natulog siya sa amin ng isang gabi. Ewan ko ba ambot ani kay Apa, nga nung di man siya ganahan aning inihaw na isda ang perterabang lami, hilig kay siya sa prito. Pero buti na lang mga kamoma, very healthy sa Apa kasi mahilig siya kumain ng bawang, sibuyas at saka ano pa ba, sili. Kaya minsan di maiwasan kay nagbahog itat sa iring ang in town. Kaya sabi ko magmumug ka talaga. After dinner ayan, play with my mga apo na rin dito kay Mommy C3. So very lingaw jud kaayo mga kamoma. Ganito pala ka-happy kapag sobrang dami mo ng alaga mga kamoma. So wala jud ko nag-expect ba na lumampas na talaga yung mga alaga ko sa 1 dosina. Akala ko kasi dati hindi ko kaya. Kaya look at them mga kamoma, para din silang mga babies na naglalaro. Pero ang swerte din ng mga baby ni Mommy C3 kasi nandyan yung mommy nila. Kahit ayaw silang tanggapin ng daddy Fifi nila, but I'm sure tatanggapin din yan sila. Ayun lang, hanggang dito na.